Matatandaan na ang nagdemanda sa kasong ito ay ang mga anak ni Pepito, dahil si Pepito ay patay na. Ang ruling na mababang hukuman ay dapat during the lifetime ni Pepito na i-file ang petition for declaration of nullity of marriage. Dahil para sa RTC, a-apply ang Article 47 ng Family Code. Pagdating sa Supreme Court, ang tanong, pwede bang mag-file ng petition ang mga anak ni Pepito ng declaration of nullity of marriage between kay Pepito at sa ikalawang asawa niya na si Norma, na ayon sa Supreme Court ay void dahil walang marriage license. Ayon sa Supreme Court, hindi a-apply ang Article 47 ng Family Code dahil ang Article 47 ay a-apply sa mga demanda patungkol sa annulment. Iba ang annulment sa Declaration of Nullity of Marriage. Hindi nakasaad sa Family Code kung sino ang dapat mag-file ng kaso for Declaration of Nullity of Marriage. Ang void marriage ay iba sa voidable marriage. Ang voidable marriage ang nag-a-undergo ng annulment. Samantalang ang void marriage naman ang nag-a-undergo ng Declaration of Nullity of Marriage. Kapag sinabing voidable marriage, valid ang kasal hanggat hindi naa-annul ng korte. Ang void o void ab initio na marriage ay yung walang bisa simula't simula pa lang. It is as if walang kasal na nangyari. Hindi yan pinanggagalingan ng kahit anong karapatan. Sa voidable marriage, pwedeng hindi ipa-annul ang kaso. In that sense, kino-confirm ng parties na kahit na may depekto ang kanilang kasal, nira-ratify o pinapagtibay na nila. Halimbawa, nabuntis ang misis ng ibang lalaki at tinago ng misis sa asawa niya ng time na kinakasal sila. Yan ay voidable marriage na pwedeng ipa-annul ng mister. Pero kung kasamahin niya si misis at hindi siya mag-file ng annulment, then mananatiling valid ang kasal nila. Samantalang ang void marriage, hindi yan nara-ratify o napapagtibay. Halimbawa ay yung pag-aasawa between father and daughter. Yan ay void ab initio. Hindi yan pwedeng pagtibayin sa pamamagitan ng pagsasama nila o ng prescription. Ang prescription ay yung period kung hanggang kailan lang ang party pwedeng mag-file ng kaso. Sa voidable marriage, may prescription period. During that period, kailangan mag-file ng annulment, otherwise, mananatiling valid ang marriage. Sa void marriage, walang prescription period. Dahil nga, itong marriage na ito ay simula't simula pa lang, wala ng bisa. Imprescriptible, meaning anytime, pwede yan i-file. Para questionin ang isang voidable marriage, kailangan direct attack. Ibig sabihin, magsasampa ang tao ng annulment of voidable marriage. Sa void marriage naman, kung kukwestiyonin yan, pwedeng collateral attack. Ibig sabihin, hindi necessary na ang final ay petition for declaration of nullity of marriage. Pwede yan questionin kahit na ang kaso ay tungkol sa mana, pero doon sa mismong kaso, isa sa mga dapat i-resolve muna ay yung validity ng kasal. Ibig sabihin, kung void ang kasal, pwede yan questionin even after mamatay ng mag-asawa. Hindi tulad kung ang kasal ay voidable. Kailangan buhay ang mag-asawa. Silang dalawa lang ang parties na pwede magpa-annul ng kasal nila. Sa void marriage, kahit sinong interested party pwede mag-petition for declaration of nullity of marriage. Walang legal effect ang void marriage, maliban dun sa mga nakasaad sa batas. Kung yan ay voidable, valid ang kasal nila until i-annul. Therefore, ang legal effect ay tulad sa valid na kasal. At ang kanilang mga anak na na-conceive before the annulment ay considered legitimate. Since void ang marriage, allowed ang kahit sinong may interest na ipa-declare na void ang kasal at ang mga anak ni Pepito ay may proper interest dahil ang kasal ni Pepito sa kanyang ikalawang asawa ay makakaapekto sa kanilang mamanahin. Dahil ang isang void marriage ay considered na hindi nangyari, hindi na kailangan ng judicial declaration sa korte para masabing void ang isang kasal. Ginagawa lang yan for peace of mind ng lahat ng concerned. Pero kung karapatan ng usapan, it is as if walang nangyaring kasal. Pwede pag-usapan ang invalidity ng void marriage sa kahit anong proceeding, basta may kinalaman dun sa kasong nire-resolve. Pero kung ang unang kasal ay void at ang gusto ng isang tao ay magpakasal ulit, diyan,
kailangan may declaration of nullity of marriage. Otherwise, ang ikalawang kasal ay void. So kung ang usapan ay remarriage, need magpa-declare sa korte na void ang unang kasal. Pero kung hindi naman para magpakasal ulit, then kahit wala ng declaration of nullity of marriage. Kung ang kaso halimbawa ay tungkol sa mana o kaya sa pagiging legitimate o illegitimate ng isang bata, then pwede nang i-resolve ng korte kung valid o hindi ang isang kasal at hindi na kailangan pa mag-file ng separate petition for declaration of nullity of marriage. Therefore, in this case, ni-reverse ang ruling ng RTC at ni-reinstate ang kasong i-file ng mga anak ni Pepito na nauna nang dinismiss ng mababang hukuman. For more videos like this, please like, follow, and share. Thank you.